DIY, panibagong araw, panibagong vlog tayo. May ginagawa tayo dito sa Pajero 440 natin. Inuulit natin yung suspension arm bushing kasi akala natin medyo sira na yung sa may left side sa driver, pero ito lang naman ang tama niya, yung isa lang dito, pero the rest okay pa naman. So ang ginagawa natin, napag-alaman natin na baligtad yung pinagkabit nito suspension arm. Tabingi yung isa. So tinry natin na pinagpalitan, pinagsopan natin. Pati yung dito, itong lagayan ng bolt, yung camber, ito nandito siya nakabaligtad. Ito yung out, dito siya, dapat yung out doon, nagbalibaligtad. Kaya mula nung nagpalit kami ng pangilalim saka itong suspension arm bushing, nahirapan na tayong maayos yung camber alignment niya tsaka wheel alignment. Doon na nag-start paulit-ulit lang pabalik-balik sa palit ng gulong. Palit na kami ng gulong, di pa rin makuha-kuha. Nasira na naman tong natin, pitman saka idler. Parang pumipirsa kasi mali. Magkabaligtad tong arm, suspension arm bushing, upper suspension arm. Ito pantay na pantay na tong spindle niya saka itong axle. Axle pantay na. Itong isa kasi medyo may discrepancy. Umabanti ng konti dito. Magi-slide. Oo. Naka-advance. Okay na yan siya rin. Ulitin. Picturean ko naman, gamay mo rin. Picturean tanong-tan. Sige. Kinalsuan ko rin. Balik kinalsuan ko rin. Walang kalso to? Kalso to dyan, lagi man. Ay, aga lapa. Gagalaw-galaw yan. Dito. Nanti, toli, pananginan tutan dapat ditan? Tan, lapalan maong tan? Naman siri. Yan mali Ito naman yung isa. Malayo. Hindi, pwersado siya. Kasi hindi nakasentro yung spindle niya, nakatabingi dito. Nakaganyan siya yung spindle dito, kaya hindi makuha-kuha yung camber alignment niya at saka yung wheel alignment. Pabago-bago. Kasi tinan mo tong spindle dapat yan, tapat yung spindle dun sa may axle. Mali pwersado masyado. Mali. Barintuan. Masyadong Roy, tinan mo. Masyadong dikit Okay, video. Ito, isa din to nakita natin, masyadong gipit o nakadikit yung axle, Roy, dito sa absorber, itong right. Yung isa, itong galing sa driver mismo, nung nilagay natin dito, maluwag. Kaya tingnan mo, merong bakat ng nagkikiskisan. Yan bakat. Sumasayad, may sayad. So pag itong ilalagay natin, yung spindle niya at yung axle magkatapat yan, tapos malayo yung agwat ng absorber dito sa axle niya, kaya napagbaliktaran to. Mali, dapat ito yung nilagay dito. Kaya pala hindi makuha-kuha. So ayan mga ka-DIY, galing tayo kay Boss Joseph BGS, at saka tinanong din natin, kinonfirm natin, pinakonfirm ni Boss Roy para makasure tayo, para hindi pa balik-balik yung baklas. Tinanong natin kung hindi ba pwedeng mapagbaliktaran yung upper suspension arm ng Pajero. So hindi dapat daw. Kung ano yung nasa left, nasa left. Kung ano nasa right, nasa right. Kaya lang ito, yung unang gumawa, nilagyan naman niya ng L, so left. Pero nilagay niya dito sa right. Siguro nakaharap siya nung tinandaan niya. Kaya nailagay niya sa right yung left. Pero pag dito ka harap, ito
dapat nandoon sa driver. So ayan, ito yun o, yung palatandaan niya. Ngayon, ito galing dito sa driver side. Ngayon, ito ilalagay natin doon. Kasi ang palatandaan, mahaba dito. Mahaba. So yan, okay na sana to. Ilalagay na natin. Yun, pantay na pantay, oh. Ito. Ang sinanoy dati. Oo. Yabok mo rin dyan. Para magkakamali niyan kasi may right na, oh. Pero yung out niya, nilagay mo doon, right? Yung out. Dyan. Doon. Saka na lang natin babaliktarin yun, Roy, kung ano, mali yung cover na. Lagayan ng tip ninyo. Coil mo may cover sa Mintara, eh. Oh. Mga talaga. Okay. Ngayon, sir. Camber align. 0-0. Dito, kabila. So yun mga kadewe, binabalik na po nila yung ano yan kuya? Yeah. Para sa brake fluid ano. Yan, overtime tayo. Tama natin si Boss Roy. Inuulit natin yung gawang una. Kasi may mali. Baliktad yung suspension, upper suspension arm. Mali yung pinaglagay. Kaya pala hindi makuha-kuha yung ano Roy, no? Camber at saka wheel alignment. Pabago-bago. Halos nagpalit na tayo ng gulong, idler, saka pitman arm. Yun lang pala. Kaya sinisira niya yung iba, pinipirsa niya kasi mali yung kabit. Napagbaligtad yung left and right na upper suspension arm. So yun mga ka-DIY, overtime na po tayo. Okay, alas 7 na po ng gabi, 7:30 in the evening. Kanina pa po tayo nag-start, kaninang umaga. Kaninang lunch pala. So tinesting na po natin sa labas mga ka-DIY. Medyo okay na rin sa takbong 100, hindi na siya nag-wiggle-wiggle. And for final na po tayo. So yan mga ka-DIY, overtime na tayo dito sa Pajero 440 natin. Kasama natin si Boss Roy, at siyempre si Lawrence. Ang ginawa natin dito, pinagpalitan natin yung suspension arm kasi nagkabaliktaran doon sa unang gumawa. Kaya hindi natin makuha-kuha yung camber alignment at saka wheel alignment. Nasa 40 to 60, gumigiwang-giwang, sumasayaw yung Pajero natin. Pinagawa na rin natin sa camber shop pero wala pa rin. Ngayon, may pagbabago naman. Hanggang sa nagpalit na rin tayo ng gulong. Yung last step na gagawin natin dito ay ipapa-final natin yung camber alignment niya at wheel alignment kasama si Roy ulit. Doon kay Parextong. Na-improve siya. Ngayon, kanina ang takbo natin, hindi natin ipakita sa inyo eh. Tandaan. May galaw siya pero hindi na dahil dati na talagang sumasayaw. Medyo ang gumagawang parang ahas. Yung tie rod saka yung gearbox para mas mahigpit. So yan, good morning mga ka-DIY. Yan, kulit mo ba? So papalitan natin ng Oh, hindi na 555 ulit. 555. 555 din naman to eh. Same lang naman. Parehas mo lang naman gusto. Tinanggaot ah. Yung ang lamang sa kulan to ay. Oh. Oo ano.
Hindi siya wajay. Correct. Talaga Parehas lang din. Parehas lang. Parehas lang. Bumaba lang ng konti. Shoutout natin, Boss Giovanni Del Rosario. Kunay, kakabit na natin. Yun lang din. Bumaba ng konti. Bumaba ng konti. Yan kuya. Ayan, ayan. Talagang pinabubad dun talaga. Yaya. Dapat wadya. Ayan, original eh. Sige, Parang same lang. Ano pinabulad dati lang may pinuto dati. Ito. Picture. Then, papalitan na po natin mga kadayway. Bigo. Ito tayo kay Boss Stong. Ito kay shoutout natin yung may-ari ng shop, si Boss Stong. Ayan, pinalik natin. Boss Roy. Yung pinabuilding natin doon, same lang naman daw sa stock yung sukat niya. Wala rin nagbago. So, useless. Useless pala. 31.5. Kunting-kunti lang naman yung pinagbago niya. Okay. Grabe. Palit natin. Palit natin. Pitman arm. So, palitan din natin. Made in Japan din. Nagoya, Japanese. Kasi may sukat yung may bilang yung ngipin. Sa size 40 yung ngipin niya, meron 42, merong 38. So ito yung pagpapatuloy mga kadiway na kung saan pinapalitan na naman natin ng idler sa Pitman arm kasi yung unang mekaniko ay napagbaliktaran niya yung upper suspension arm kaya di makuha yung camber alignment, di makuha kasi napagbaliktaran pala. Magkano lahat na gastos niya, boss, sa lahat na? 50,000 plus na. Pati gulong na sir? Oo, pati gulong. Pasubo. Pasubo. Kaya dito tayo nagpapaga kay Boss Stong kasi magaling sila dito na mag-camber sa camber alignment. Yung mekaniko natin si Roy. Sige. Sige. Oops. Sige. Nalaglag na. Okay. Yung klaseng technique Yung gusto kong bumili ng ganun. Yun na para hindi magalaw yung hindi magpersa yung gearbox. Anong discard yung ginagawa na Roy. Yan, so ito may pagbabago, Boss Roy, no? Bumaba talaga to. Pero yung isa, wala talaga yun. Pantay lang o bumaba nga. Oo, bumaba nga. So, tama yung pinag-welding dito. Bali, tago lang natin yan pag sakali, no? Johnson Japan din naman yan. Johnson baby oil. Ang buong lagayin ng grasa. Yung isa sa gilid? Oo, isa sa gilid. So, hindi aga i-injectionan dyan? Pwede. Pwede yan. Yung syringe ang ginagawa namin, ini-injectionan. No? Yan, kinakabit na po natin yung Pitman arm. Pagkatapos niyan, ikakambor na ni mga bata ni Boss Stong. Okay? So, lapit-lapit na. So yan, Johnson BB oil. Johnson yung brand na nakuha natin kasi wala ng 555 na 40 teeth. May ngipin to kasi. Pero Japan din yan. Nagoya Japan. Kaya mga kadayway, iniikpitan na po nila. Ay, napalitan na. Bago-bago. Made in Japan. Kadayway, malapit-lapit na. Ayan mga kadayway, final touch na tayo. Kambor na nila.
Gugupitan na po nila mga kadayo sa atras sa banti po. Tsaka nila susukatin po ulit para sa adjustment. Adjustment. Then after adjustan, atras sa bante para maglapat po ulit. Tsaka natin susukatan ulit. So same process lang po. Pabatikan. Ayan, nag-zero-zero na po mga kadaway. Left and right. May left and right. Zero-zero. So ito po yung gamit nila mga kadaway. Po nila, test ride. Ayan, pantay na rin. Ayan, dyan na po yung sasakyan natin. Check na lang natin mamaya kung ano po yung findings. Ito nga ay, bangking. Sino? Oops. Okay naman na mga kadayway. Bangking naman na. Musta sir? Quality. Good na, all good. Ilan nyo? Sigari patigyoy. Sigari patigyo. 120. Okay na, walang giwang. Ayan, nasukat na, 0-0. Check natin sa kabila, double check. Final turn. Ayan, okay na, 0-0. Okay na po. Okay, so balik na po natin yung takip niya mga kadayoy. Kailangan may tip para hindi mahulog. May takip siya sa road. Ano yung takip niya? Balik natin yung takip niya mga kadayoy. So ayan mga kadeway, natapos na rin natin sa wakas yung problema natin dito sa Pajero natin. Ayun, recap lang natin yung problema nito mga kadeway sa mga hindi nakakaalam. Bago mangyari yung problema, magpapapalit lang sana tayo ng suspension. Upper suspension bushing. Dalawa, magkabilaan kasi bumigay na yung upper suspension. Ito yun. Yung bushing. Yan yung rubber dyan mga kadeway sa upper suspension nya. So ito yung sinasabi natin yung rubber. Yan sa may upper suspension. So ganyan yung problema nya dati. Ang pinapalitan natin, kinabay na rin natin yung mga ball joints, upper, lower, tapos yung mga stabilizer link. Ito pinapalitan na rin natin. Yan, polyurethane na yan. Tapos yun, stabilizer link. Tapos ang nangyari, napagbaliktaran nung unang gumawa, napagbaliktaran niya yung upper suspension arm. Yung para sa left, nailagay niya sa right. Yung para sa right, nailagay niya sa left. Hanggang sa, nung nagpa wheel alignment tayo, nagpa-camber alignment tayo, hindi makuha-kuha. Pinagawa natin sa dalawang magagaling na shop na sa Dagupan. Dalawang shop na po ang gumawa.
tapos yung isang mekaniko, at yung mekaniko din na gumawa nito, hindi nila makuha yung camber alignment at wheel alignment niya kasi ang problema, yung pala, yung suspension arm. Hindi pa namin nalaman, late na lang namin nalaman. Ang advice nung nagka-camber align doon sa Dagupan, ipa-weld namin yung pitman arm saka yung idler. Ganito po yung sinasabi ko mga kadayway. Ito po yung pitman, ito yung idler saka pitman arm niya. Yan. Bago tong mga to, 555 brand. Yan, ang gamit natin. 555 brand. Yan, pinutulan nila dito, tapos ibinabato. Tapos i-winild nila pati ito. Bago lahat yung mga yan. Siguro ito nasa mga 7,000 na rin itong dalawa na to. Wala pa yung labor dyan ha. Wala pa yung camber align. Wala pa yung wheel alignment. Kasi iba yung wheel alignment sa camber alignment. So paulit-ulit doon, halos 2 linggo ka din paulit-ulit na ginagawa. Tapos nung nagawa na to, may nagbago naman ng konti, medyo tumino naman. Ang problema kasi nito mga kadiway, pag nasa 40 to 60 ka na pataas, gumigiwang-giwang. Sumasayaw, parang ahas siya sa daan, ganun. Napaka-delikado po yung mga kadiway para sa akin, sa experience ko. Yung time lang na yun na ako nakapag-experience ng ganun, na bakit ganun, nung bago naman ginawa, wala namang problemang ganun or wala namang issue ganun. Until such time na nagpalit kami ng upper suspension bushing dito, nung binalik na yung upper suspension, doon na nagsimula yung problema na siya, gumigiwang-giwang or parang gustong mahiwalay ng body. Maingay pa mga kadeway. Tapos nung na naman to, pinapalitan namin, bumalik na naman yung issue na ganun. Hanggang sa nagsuggest na naman sila na magpalit ng gulong. Ito, bago na yung gulong natin. Dalawa sa harap. Dalawang bago sa harap. Actually, hindi naman sana tayo dapat magpapalit ng gulong. Dahil yung mga gulong nito na gamit natin ay bago pa. Mga 3 years pa yun. So, mamahalin din yung mga gulong. 4 nga na gulong eh. Kasi yung gulong din sa likod na makapal pa, yung itong mud-tear natin, yun, makapal pa masyado yung mud-tear natin. Nilagay natin sa harap. Ang daming remedyo na ginawa natin. Pero inubos niya na lahat ng mga gulong na 4. Pinudpud niya na. Wala pa rin pagbabago. Ayun, until such time na nakita ni Roy, yung mekaniko natin dyan sa Banawang, Kalasyaw. Magaling yun. Recommended natin yung mga ka-DIY. Nakita niya na kasi naupod uli. Yung bagong palit namin na upper suspension arm bushing, meron kami napansin na yung isa medyo lumuwag. Siyempre na napilit-pilit siya eh. Kaya lumuwag. So ang plano namin, papalitan namin, magpapagawa na kami doon sa mga gumagawa ng mga bushings. Yung pinapabricate na nila yung gulong ng bulldozer. Yung makapal ng gulong. Tatanggalin na namin. Nakita namin may palatandaan, may ginawang marking yung unang mekaniko na gumawa nito. Nilagay niya L. Yung L nakalagay naman sa right. So nag-isip kami, observe namin na bakit yung L nakalagay sa right. Yung pala napagbaliktaran nung unang gumawa. Napagbaliktaran niya yung dapat na nasa left. Ito yung dapat left sa may driver. Dito niya sana nilagay, pero doon niya nilagay sa driver side, sa may passenger. So talagang parang sa paa, nakapiki. Maglalakad ka, piki ka. So napipersa yung mga gulong, yung mga suspension, yung steering niya napipersa. Kasi magalaw yung manibela eh, gumigiwang-giwang. Tapos ang ginawa namin, pinagbaliktaran lang namin. Binalik namin sa dati. Pumunta pa nga kami kay shoutout natin si BGS Auto Repair Shop doon sa may Magtaking. Kasi may Pajero din doon na ginagawa. Pinag-compare talaga namin. Talagang we make sure na makuha na namin kasi isang buwan na namin problema tong Pajero na 3. Ang dami na namin na gastos. Maliban doon sa unang gastos namin na 50,000 plus, dito sa mga paggawa-gawa ng mga nung lumabas yung issue, naka 30,000 plus uli kami. So another plus mo yun, mga 80,000 plus na. Nagkagastos-gastos kami kasi ang daming remedyo na ginagawa nila, hindi makuha-kuha. Yun lang pala, napagbaliktaran lang yung upper suspension arm. Instead na yung left, nilagay sa right. Diba? So ingat po kayo sa mga mekaniko niya na mga pulpul na hindi alam yung ginagawa. Siguro pagod na, hindi maiwasan, nag-overnet na kasi hanggang madaling araw, mali yung nailagay. Dapat pala na pagdating sa Pajero, hindi pwede mapagbaliktaran kasi sa Adventure o Mitsubishi Adventure, okay lang na mapagbaliktaran mo yung
upper suspension arm, walang problema doon. Pero dito sa Pajero, hindi pwede pa pagbaliktaran. So ayun, nagpalit na naman tayo ng bago. Naging okay na siya mga ka-DIY. So yun o. Dapat hindi pinagsabay yung pinagtanggal. Oo. Bago na. Yan, bago na mga ka-DIY. Ano. Ito, bago na yan. Pati sa kabila, pakita mo. Yan o. Oh, bago na naman yan. Wala pang 1 linggo. Ito nga mga ka-DIY, wala pang 2 buwan to eh. Taon to bago masira. Kaya lang, sabi ng mekaniko si Roy, masilan kasi yun, palitan na natin ng bago para bumalik sa original. Kasi hindi naman talaga ito nakatulong. Bagkus, gumastos lang tayo sa walang kwentang bagay. Nang dahil lang sa hindi agad nakita yung problema na napagbaliktaran, yung upper suspension arm, ayun na, lumaki na yung problema. Hanggang sa gusto ko na sanang ibenta to. Siyempre, sa init na rin ng ulo mo, ginagamit kasi natin sa pang-araw-araw sa trabaho. Eh, wala eh. Kasi baka makadisgrasya ka kasi talagang para siyang ahas mga ka-DIY. So ayun, ingat lang kayo sa mga mekaniko na mga pinagpapagawa nyo kasi imbis na makatipid kayo, mas mapapagastos kayo. Tapos, pag i-chat mo pa yung mekaniko, sasabihin mo na ganito yung problema, hindi ka pa kakausapin, hindi mo lang siya mag-sorry. Isisin mood ka pa niya. Pag wala akong binabanggit ng pangalan na basta alam mo na yun kung mapapanood mo to, huwag mo nang gawin sa iba kasi baka sa iba may paglalagyan ka. Kasi ang laki ng perwisyong ginawa mo dito. Napagastos, lahat, naabala, hindi nakapagtrabaho, pabalik-balik sa ibang mekaniko, yun lang pala. Buti na lang, magaling si Roy. So, shoutout sa iyo, Boss Roy. Ayan. So, overall ang gastos natin dito, abot-abot na rin ng 100 dahil lang sa problema. Diba? Hanggang sa mga ka-DIY, napabili rin tayo ng ganito, yung pang-camber alignment to. Ito yung pang-camber alignment kasi dapat naka-align yan. Itong bubbles na to, parang sa po yung mga ka-DIY sa mga construction worker o yan, ginagamit nila yan. Dapat kasi yung camber alignment, left and right, dapat itong bubbles na to nasa gitna yan. So napabili tayo ng ganito kasi gusto talaga nating ma-solve. Ganoon din po ang ginagawa ng mga camber alignment na shop, mga under chassis specialist. So ang ginagawa nila yan, ito may magnet to, ididikit nila ng ganyan yan. Dito mga ka-DIY. Tatanggalin nila itong cover na to, tapos lalagyan nilang ganyan. Dapat mag 0-0 yan, left and right. Iba din yung wheel alignment. Yung wheel alignment naman, yung pag-ano niya, yung pag-ano, yung toe niya, toe in, toe out. Itong camber alignment naman yung pag-ganyan. Okay, so ayun, nakuha na, nag 0-0 naman na itong mga ka-DIY. Kasi nung mga unang gawa nila mga ka-DIY, talagang nababaliw na daw yung yung mekaniko doon sa camber alignment kay, shoutout natin, kay Kuya Stong, doon sa may Dagupan sa may Division kasi sa tala ng buhay nila, almost 20 years, ngayon lang sila naka-encounter ng ganong problema. Na okay, pag atras abante, okay, tapos magbabago. Pabago-bago, kaya hindi nila makuha-kuha. Hanggang sa pinapalitan, sinadjust nila, pinapalitan na lahat, wala pa rin. Ito nga, bago na, pinaputol nila, wala pa rin. So, yun lang pala ang problema mga ka-DIY. So, ayan mga ka-DIY, hoping na may natutunan na naman kayo sa vlog content natin. Pagka may ganito kayong issue, ganoon lang po, sundan nyo lang po yung process. Nakikita nyo naman dyan sa video. Panoorin nyo ng buo paano namin na-solve yung problema. Okay? Ingatan po kayo sa pag-DIY na dito sa SPT. Dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa SPT, natuto ka na, nakatipid ka ba? Dahil sa SPT, sharing is Caring. caring. So ayan, maraming salamat. To God be the glory in Burnham. Signing off.